Ang babaeng maitim, ngunit dalisay ang puso. Isang araw pumunta ang isang babae sa opisina ng mga abogado, siya ay medyo mataba, matangkad, maitim at nakakatakot ang mukha. Pagpasok niya sa opisina ay isa-isang umiiwas ang mga abogado sa kanya, hanggang sa walang natira sa kanya maliban sa isang babae na abogado, at dito ay nagsalita na ang babae na yaon. Ako ay isang babae na iniiwasan ng mga kalalakihan hanggang sa umabot ako ng 40 taon gulang at hindi pa ako nag-aasawa, at isang araw ay binisita ako ng kapitbahay namin at kanyang sinabi sa akin na kung papayag ako ay ipapaasawa niya ako sa kanilang trabahador na mayroon 4 na anak at biyudo sa asawa, at sa kondisyon na ako ay magtatrabaho din sa kanila at wala akong hihingiin na anuman bilang asawa, at tinanggap ko ang kondisyong ito at kami ay kinasal. At lumipas ang panahon at ako ay nag-aalaga sa mga bata, tinuring ko silang parang tunay na mga anak, dahil sa pag-aalaga, pag-aaruga at pagmamahal ko sa kanila ay napamahal sila sa akin, at nirerespeto nila ako bilang isang kanilang ina. At ang aking asawa ay nagsimulang kumita ng pera at yumaman, at ang nakakapagtaka ay unti-unti niya akong natututunang mahalin, igalang at tretuhin bilang isang asawa. Kaya ako nandito sa inyo ngayon dahil namatay ang aking asawa at nag-iwan siya sa akin ng mga lupa na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at walang tumanggi sa mga anak niya na ito ay mapa sa akin. Ngunit gusto ko itong ibalik sa kanila, at ito ang mga papel na patunay na pinangalan at iniwan sa akin ang mga lupa. Nagtaka ang babaeng abogado at nagsabi, hindi ba mas mainam na ito ay mapasayo at itago upang magamit mo sa darating na mga panahon at pangangailangan? Sumagot ang babae, hindi ito mahalaga sa akin, bagkus sapat na sa akin ang respeto at pagmamahal ng mga bata. Ako noon ay iniiwasan at kinakatakutan, at ang Allah ang nagbiyaya sa akin ng respeto at pagmamahal nila. Kaya ang Allah din ang magbibigay sa akin ng lahat ng biyaya. Ang kabutihang pag-uugali ay nanatili sa puso ng mga tao. At ang Allah ang nagbibigay ng lahat ng biyaya.